Kumusta mga ka-DC? Salamat po talaga sa suporta nyo. Muli narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha, para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po ulit na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Himmel ng Freere ng sinampol ko. Ngayon, balik ulit tayo sa K-drama. Ang gwapo at cool naman na Korean actor na tong isasample ko. O ito ito yung classic na tawa niya. Huwag ka nang umasa dahil akin ka na. O ano, naalala nyo ba? Sa mga titas dyan, kinilig ba kayo? Sigurado akong kilala nyo siya. Sikat kasi siya sa kasagsagan ng mga K-drama nung nasa Free TV pa. I-comment nyo nga kung sino siya at kung anong K-drama niyang napanood nyo sa Tagalog noon. O bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, simulan na ulit natin ang kwento. Mahal, ikaw ba yung nagpasok nito mga sinampay? Hindi pa tuyo tong iba oh. Kanina pa yata to sa sofa. Ha? Hindi ko alam. Kararating ko lang din, mahal. Ako ang nagpasok niyan, iha. May reklamo ka ba? Ah, kayo ho pala, Chang. Bakit niyo naman po pinasok ka agad ng hindi pa tuyo? Hindi naman po umulan Ang ganda pa nga ng sikat ng araw. Mukhang ilang oras na po tong nakatambak dito eh. Baka mamaho po to. Ay, hindi ko nakasalanan yan. Buong tanghali ka palang mawawala. Tapos sinayaan mo lang na nakasampay lang sa labas yung mga damit mo. Kinuha ko lang kasi nakakahiya sa makakakita. Ho? Ano naman pong problema kapag nagsampay ako sa labas? Hindi magandang tignan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Wala naman pong kaso yon kasi sa loob naman ng bakuran nakalagay, Chang. Wala ring ibang taong nakakapasok dito sa compound maliban sa mga kakilala namin. Hay nako, ang tigas ng ulo mo. Jason, pagsabihan mo nga atong asawa mo ha, hindi porkit nasa probinsya siya ibabalandra niya na lang ang gamit niya. Hindi mo man lang ba ito naturuan na umastang may class? Ako nang bahala, Chang. Pasensya na ho. Mahal, ako na dyan. Susunduin mo pa si Janjan, di ba? Babanlawan ko na lang to ulit at isasampay sa taas. Gaya ng mga nakaraang araw, pinalampas na lang ni Beatrice ang pangingialam ni Gretchen. Tiyahin kasi ito ng asawa niya kaya hanggat kaya niya, hinahabaan niyang pasensya. Ngunit aaminin niyang naiirita na siya sa ganong ugali ng ginang minsan. Simula kasi nang makitira ito sa bahay nila, panay na ang pamumunan nito na minsay umaabot na sa pakikialam ng gamit nilang mag-asawa. Ayaw naman niyang magdulot pa ng gulo, kaya minsay hinahayaan niya na lang. Dagdag na rin na ayaw niyang maipit sa gitna ang asawa niyang malaki ang utang na loob sa tiyahin na nagpalaki sa kanya. Kinagabihan naman habang nagluluto ng ulam si Beatrice, panay na ang pagmamasid ni Gretchen sabay ng panakanakang ismid. Sigurado ka na dyan, iha? Lalagyan mo talaga ng patatas ang adobo mo? Ang dami niya na. Paborito po kasi namin tong mag-ina. Ayaw niyo ho ba ng patatas? Ibubukod ko na lang po sa inyo. Walang kaso sa akin na lagyan mo. Pero ayaw kasi ni Jason ng ganyang luto noon pa man. Hindi niya ginagalaw ang patatas kapag nagluluto ako. Ho, parang hindi naman. Ngayon mo lang nalaman ano? Siguro nagtitiis lang yun lagi sa mga hinahain mo kaya hindi mo alam. Ay nako, nasobrahan talaga sa kabaitan ng pamangkin kong yun. Hindi naman po kasi nagrereklamo si Jason Chang. Sa ilang taong pagsasama namin, siya pa nga minsan ang umuubos ng niluluto ko. Hay, wala ka talagang ideya, iha. Alam mo, para hindi mawala ng gana mamaya ang pamangkin ko, ako na dyan. Ako na magluluto at baka magawang ko pa ng remedyo. Sige ho, kung yan ang gusto nyo, hahatiin ko na lang ho. Kayo nang bahala sa uulamin niyo ni Jason. Ibubukod ko yung sa amin ng anak ko. Sa huli, nahati nga sa 2 putahe ang sanay isahang luto lang ni Beatrice kanina.
Hinayaan niya si Gretchen na gawin ang gusto nito habang nauna na siyang maghanda ng hapag para sa kanilang lahat. Huling naupo si Gretchen dahil hinintay pa nila itong matapos sa pagluluto. Nang magsimula na sila, ipinagsandok pa ni Gretchen ang pamangkin. Ako na po, Chang. Naku, hayaan mo na ako, iho. Hinanda ko talaga yung adobo para sa'yo. Baka kako nagsasawa ka na sa luto nitong asawa mo at makatikim ka naman ng maayos-ayos na ulam. Yan yung laging niluluto ko para sa'yo, naalala mo? Wala yang patatas kaya siguradong magugustuhan mo. Hindi na ho sana kayo nag-abala, Chang. Salamat. Mama, gusto ko pa po ng patatas. Ito anak, sa'yo na yung natira. O, dahan-dahan lang sa pagkain ha. Hindi mo naman ako tinira ng patatas, mahal. Oh, akala ko ba ayaw mo? Pinaubos ko na lang kay Janjan at baka masayang. Tumikom na lang ang bibig ni Jason habang tinitiis ang lasa ng niluto ng tiyahin niya. Mukhang iba pa rin ang pagkakatanda nito hanggang ngayon. Noon kasi, nahihiya lang siyang magreklamo kahit na hindi masarap ang bawat luto nito. Inayawan niya dati ang paglalagay nito ng patata sa ulam. Hindi kasi gaanong naluluto ni Gretchen kaya matigas at hindi niya masikmura. Bumalik lang ang pagkagusto niya sa ganong ulam nang si Beatrice na ang nagluto. Ngunit ngayon, mukhang kailangan niya ulit magpanggap na gusto niya ang gawa ng tiyahin para lang hindi sumama ang loob nito. Kinabukasan naman, habang naglalaro si Janjan sa sala, inutusan nito ni Gretchen. Toy, ibili mo nga ako ng yosi sa labas. Sabi po ni Mama, bawal po akong lumabas na walang kasama, Lola. Anong pauso yan? Siguro tinatamad ka lang, no? Nako, hindi ka nagmana sa papa mong masunurin. Dali na, ibili mo na ako ron. Hindi naman sobrang layo. Huwag kang panay tutok sa mga laruan na yan, ha? Pagagalitan po ako eh. Kayo na lang po. Dami pa pong dog sa labas. Natatakot po ako. Pambihira yung nanay mo. Masyado kang na-spoil. Ano naman kung may mga aso? Tao ka. Isang taboy mo lang. Isang taboy. Tao ka. Isang taboy mo lang magsisialisan yon. Nangahabol po sila eh. Baka po kagatin ako. Samahan mo na lang ako, La. Lampak ka ba, iho? Lalaki ka. Dapat hindi ka natatakot sa mga hayop sa daan. Nako, pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo kapag sa simpleng paglabas, takot na takot ka. Ano hong problema, Chang? Bakit umiiyak tong anak ko? Ipinagsabihan ko lang, Beatrice. Ayoko kasing lumaki siyang matatakutin. Inutusan ko lang na bumili sa labas tapos panay na reklamo. Kiso pinagbawalan mo at takot din sa mga aso. Ano ba naman yan? Medyo malayo po rito yung tindahan. Kaya ayaw talaga naming lumabas mag-isa tong bata. Delikado na ho ang panahon ngayon. Minsan na rin siyang hinabol ng aso kaya takot siya. Konting unawa lang ho sana sa bata, Chang. Hindi nyo kailangang sabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Ang akin lang naman, dapat sinasanay mo na yung anak mong maging matapang. Iba ang pagpapalaki ko kay Jason eh. Kaya kita mo ngayon, sobrang successful niya. Kapag hinayaan mo ang bata na wag harapin ang takot niya, abay magiging problema yan, iha. Salamat po sa payo. Pero ako na pong bahala sa pagpapalaki sa anak ko. Ano ho bang kailangan nyo? At ipapabili ko na lang kay Jason. Ay, wag na lang. Nawalan na ako ng gana. Nayayamot na pumasok na lang ng silid si Gretchen dahil sa nangyari. Ayaw niyang sabihin sa asawa ng pamangkin niya na yosi ang nais niyang ipabili sana sa bata dahil baka mas lalo siyang mapasama. Subalit nabiguman, sisiguraduhin niyang makakarating kay Jason ang nangyari kanina. Hindi niya kasi nagustuhan ang pananalita ni Beatrice sa kanya. Simula nang maging asawa nito si Jason, ayaw niya na talaga rito. Hinayaan niya lang ang pamangkin dahil may kaya naman ang pamilya ni Beatrice. Kalaunan nga lang, tila kontrolado nito ang lahat at hindi na siya nabibisita ni Jason sa syudad. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nandito kahit ayaw niya sanang maglagi sa probinsya. Sa sumunod na araw, Tao po! May tao po ba dyan? Ma'am Bea, nandito na po kami.
Ay, ano ba yan? Napakaingay naman. Anong kailangan nyo, ha? Magandang umaga po. Pasensya na sa abala. Nandyan po ba si Ma'am Bea? Pinapunta niya po kasi kami rito, ma'am. Pwede ho bang pumasok? Ilalapag lang po namin yung mga gamit tapos pwede na po kami magsimula. Magsimula sa alin? Teka. Paatresin mo yung mga kasama mo. Ang dudumi, oh. Paano ko makakasiguro na pinatawag nga kayo ni Beatrice dito, ha? Malay ko ba kung sinong palaboy kayo tapos nanakawan nyo lang tong bahay ng pamangkin ko? Ay, grabe naman po. Hindi naman po kami ganun, ma'am. Talagang nadumihan lang po kami kasi nilakad lang namin pababa ang bundok. Matagal na po kaming kinukuha ni Ma'am Bea na magtrabaho tuwing ani. Kahit tanungin niyo pa po siya. Kahit na, wala si Beatrice dito kaya hanggat hindi siya mismo ang nagsasabi, hindi kayo makakapasok. Saan naman po kami pupunta? Malayo pa po ang pinanggalingan namin. Abay, hindi ko na problema yan. Maghintay kayo kung saan nyo gusto. O bumalik sa pinanggalingan nyo, wala akong pakialam. Walang nagawa ang grupo ni Esme nang hindi sila payagang pumasok ni Gretchen. Nang tumayo naman sila sa tapat ng gate para sana maghintay na lang, naalibadbaran silang tinaboy nito. Ilang... na- ah... Naalibadbaran itong itinaboy sila. Nang tumayo naman sila sa tapat ng gate para sana maghintay na lang, naaalibadbara naman itong itinaboy sila. Ilang oras ang ginugol nila sa paglakad pababa ng bundok. Ngunit wala rin silang magawa kung hindi ang bumalik sa parehong paraan. Wala naman kasi siyang telepono para tawagan sana si Beatrice. Nakagawian lang nila na tuwing panahon ng ani, bumababa sila para tumulong. Ngayon lang nangyaring may pumigil sa kanila. Nang makauwi naman ang mag-asawa, nagtaka si Beatrice kung bakit pahapon na ngunit wala pa rin sina Isme. Mahal, wala pa rin ba sila? Nakakapanibago naman. Hindi naman nila ugaling malate ng dating. Wala pa rin eh. Baka natagalan lang sa daan, mahal. Nag-aalala na ako eh. Chang, may dumaan ba rito kanina ha? Yung ibiniling ko po sa inyo ng mga tutulong sa amin ngayon? Wala namang napadaan dito maliban na lang dun sa mga palaboy-laboy kanina. Naku, buti hindi ako nagpabudol sa mga yun. Mantakin mo, pati pangalan mo alam na alam nila. Magpasalamat ka talaga sa akin, iha, at tinaboy ko ang mga yun. Yung palaboy-laboy ho ba na tinutukoy nyo eh, isang grupo na nakayapak lang? May hawak mong mga lubid at sibat? Oo, tumpak, iho. Yun nga. Naku, lagi bang nadadaan yun dito? Napakadelikado naman pala talaga. Hala, sila po yung inaasahan kong tao na pupunta rito ngayon. Bakit nyo naman po tinaboy? Ay, malay ko bang kilala mo pala ang mga yun? Ang akala ko kasi nung sinabi mong tauhan galing sa mga agency, ganon. Hindi ko naman alam na kung sino-sino lang palang hinahire nyong tao dito. Dapat kasi hindi nyo pinangungunahan ang mga desisyon ko. Sana pinaghintay nyo man lang sa labas kung talagang takot kayong papasukin sila. Hindi yung itataboy nyo kaagad. Ilang oras yung nilalakad ng mga taong yun para lang magtrabaho dito. Wala ba kayong malasakit man lang? Aba, hindi ko gusto yung paraan ng pananalita mo, Beatrice, ah. Nag-aalala lang naman ako na baka manakawan kayo. Ako na nga tong tumutulong, pagmumukain mo pa akong masama. Sandali, hindi natin kailangan mag-away rito, okay? Chang, pumasok na po muna kayo at magpalamig. Mahal, ako nang bahala. Baka nanibago lang si Chang kasi first time niya lang nakilala yung mga yun eh. Ipapasundo ko na lang sina Esme gamit yung sasakyan. Huwag ka na mag-alala ha. Dodoblehin na lang natin yung bayad sa kanila. Pinakalma ni Jason ang sitwasyon sa pagitan ng tiyahin at asawa niya. Huminahon man si Beatrice, hindi pa rin mawala ang sama ng loob niya sa ginawa ni Gretchen. Nauunawaan niya kung saan nanggagaling ang pagdepensa ni Jason sa tiyahin nito. Ngunit ayaw niyang basta-basta na lang ding tratuhin ng gano'n ang mga taong ilang taon na niyang pinagkakatiwalaan. Sana pinagsabihan mo naman ng tiyahin mo, Jason. Hindi issue sa akin ang dobleng ibabayad natin. Pero yung pagtrato niya kanina kina Isme, maling-mali. Alam ko kung paano siya magsalita kaya sigurado ko ininsulto niya rin ang mga yon. Pagpasensya mo na, mahal. Iba lang kasi talagang nakagawian niya dun sa amin kumpara dito. Kaya gano'n na lang siguro naging reaksyon niya.
Matanda na rin kasi si Chang eh. Kaya habaan mo pang pasensya mo, okay? Mahabang pasensya ko, alam mo yan. Pero alam mo ring magsasalita ako kapag sumobra na siya. Welcome siya sa bahay natin. Pero ayokong maulit pa to. Kailangan niyang humingi ng tawad sa mga yon. Kailangan pa ba, mahal? Pwede namang ako nang bahala magsabi sa kanila. Normal na pagkakamali lang naman yun. Hindi talaga maiiwasan ng ganun. Gets ko na hindi natin maiiwasan ng ganong pangyayari. Pero dapat, kontrolin niya kung saang banda siya makikialam. Baka sa susunod kasi, hindi na natin mabawi ang mangyayari. Nag-aalala lang ako na baka sumama ang loob niya, mahal. Sa sama ng loob ko, hindi ka nag-aalala? Sa huli, dahil na rin sa pakiusap ng kanyang pamangkin, napilitang humingi ng tawad si Gretchen kay Esme at sa mga kasamahan nito. Mabilis namang nagpatawad ang mga tauhan nila at nagpatuloy ang pag-aani ng tanim ni na Beatrice. Sa sumunod na araw, naging abala sila sa trabaho. Subalit ang akala ni Beatrice na magiging payapang anihan, umpisa lang pala ng balak ni Gretchen na gambalain ang lahat. Malapit na ang pasukan, Beatrice. Kailan mo balak pagupitan tong apo ko? Ang haba na ng buhok, oh. Itatali ko po yan kapag papasok na siya, Chang. Kahit na, dapat clean cut para maayos tignan ang itsura ng bata. Kung tinatamad kang pagupitan, ako na lang. Sadya po talagang ganyan, Chang. Wala akong balak baguhin. Gusto ko kasi ni Janjan na pareho sila ng papa niya na mahaba ang buhok. Ayoko rin namang pilitin ng bata na magpagupit. Ano? Wala kang balak pagupitan? Lalaki ang anak mo, iha. Hindi malinis tignan kapag ganyan. Baka pagalitan pa yan sa school nila. Hindi po yan magiging problema, Chang. Wala namang kaso sa school nila yan basta may tatali at hindi nakakasagabal sa pag-aaral niya. Ay, ganun? Sa bagay, hindi naman tutulad ng sa amin na sobrang istrikto pagdating sa kalinisan. Basta-basta lang dito no? Ano hong gusto niyong iparating? Ay wala naman, iha. Siguro dapat lang na hindi na ako magulat sa mga nakagawian niyo rito. Kahit nga pagdating sa negosyo mo, kung sino-sino lang ang kinukuha mong tao. Ay nako, kawawa talaga ang pamangkin at apo ko. Nagtiwala si Beatrice sa pangako ni Jason na maaayos din ang lahat mula nang humingi ng tawad si Gretchen sa mga tauhan niya. Subalit sa halip na magpakumbaba dulot ng ginawa nito nung nakaraan, mas lalong lumala ang ugali nito sa tinagal ng kanyang pananatili sa poder nila. Pilit hinahabaan ni Beatrice ang kanyang pasensya kahit na minsan sumusobra na ito sa mga patutsada at pasaring. Subalit maging ngayong ang anak nila, pinupuna na nito, hindi na niya ikinatutuwa yon. Kaya naman pagsapit ng gabi, muli niyang binuksan ang usapan. Sumusobra na siya. Alam kong malaki ang utang na loob mo sa matandang yon kaya nire-respeto ko. Pero hindi ko na masikmura ang mga pangiinsulto niya. Ito na naman ba ulit, mahal? Nakakapagod na makinig lagi sa'yo eh. Parang araw-araw ka nalang may reklamo tungkol kay Chang. Hindi naman ako magre-reklamo kung hindi niya rin inaaraw-araw ang ugali niyang yun, Jason. Anong gusto mong gawin ko? Palayasin ko? Hayaan kong mag-alsa balutan ng taong kumupkup sa akin nung walang-wala ako? Hindi naman kasi kailangan palakihin pa to. Ikaw lang naman tong panay patol. Ba't parang kasalanan ko pa? Hindi sa ganoon. Pwede mo naman kasi siyang pabayaan na lang, mahal eh. Ugali niya na yan noon pa man. Tsaka hindi naman siya habang buhay nakasama natin dito sa bahay. Papa, Mama, nag-aaway po ba kayo? Hindi anak, nag-uusap lang kami ng papa mo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Tignan mo. Napapansin na ng bata, mahal. Ayokong makalakihan ng anak natin na lagi tayo nagbabangayan. Pwede ba? Huwag mo nalang pansinin ng kung ano mang sasabihin ni Chang sa susunod. Pareho na tayong abala lagi sa negosyo natin eh. Sana pagdating sa bahay, wala na tayong dapat ibang iniintindi kung hindi pahinga. Mabigat man sa loob ni Beatrice, nakikita niya naman ang punto sa sinasabi ng asawa niya. Sang-ayon siya na hindi nakakabuti sa anak nila na halos lagi siyang nagpapaapekto sa ugali ni Gretchen. Kaya sa pangalawang beses, muli niyang kinimkim ang hinanakit. Sa pagpapalawak niya ng isip, mas pinili niya na lang na umiwas kapag may pagkakataon.
Tumutok na lang si Beatrice sa negosyo nila kasama si Jason. Ginamit naman ni Gretchen ang laging pag-alis ng mag-asawa bilang hudyat ng pangingialam niya sa mga naiwan nito. Nang minsang nagpapahinga sina Esme pagkatapos ng ilang oras na pagbubungkal ng lupa, napansin ni Gretchen na masayang nagsasalo ang grupo sa likod bahay nila. Tumaas naman ang kilay niya dahil mukhang sanay ang mga taga-bundok na gawin yon. Hindi rin nakaligtas sa pagmamatsyag niya ang laging pagbibigay ng pagkain ni Beatrice sa mga ito. Ay wow, may salo-salo pala dito. Hindi naman ako na-inform. Kayo po pala, Ma'am Gretchen. Kain po tayo. Mukhang at home kayo rito ha. Masarap ba yung pizza? Opo, nako, napakaswerte talaga namin na si Ma'am Bea naging amo namin. Minsan lang kasi kami makatikim ng ganitong klaseng pagkain. Kaya laking pasasalamat namin na lagi niya kaming dinadala nito. Halata nga na hindi kayo sanay kumain ng ganyan. Sa itsura nyo pa lang. Oho, may sinasabi po ba kayo? Ay wala. Ang sabi ko, kapag tapos na kayo dyan, iligpit nyo na lang ha at may iuutos pa ako. Sabi ni Ma'am Bea, pwede na raw po kaming umuwi pagkatapos namin magbungkal. May binilin pa po ba siya? Baka pwede pong bukas na lang. Dumidilim na po kasi. Mabilis lang naman tong ipagagawa ko. Magpipintura lang kayo. May reklamo ka ba, iha? Sa hapong yon, sinamantala ni Gretchen na matatagalan sa pag-uwi sina Beatrice. Salungat sa unang sinabi nitong mabilis lang na ipapagawa. Panay ang utos niya sa mga tauhan na may kasamang paninermon. Wala namang magawa sina Esme kundi sundin ang inuutos ng ginang. Inabot na sila ng gabi para matapos ang pinapapinturahan nito. Kaya nahirapan tuloy silang maglakad sa madilim na daan. Ni walang pakonsuelo sa kanila si Gretchen pagkatapos ng trabaho at basta na lang silang pinauwi. Katwiran nito sa sarili na sobra na ang binabayad dito ng kanyang pamangkin. Nang makauwi naman ang mag-asawa, nagulat na lang sila dahil bagong pintura na ang nadat ng sala. Ang simpleng kawayang pader, nilapatan ng pinturang kulay puti. Pati ang lamisitang minana pa ni Beatrice sa lola niya, wala nang bakas ng dati nitong pintura. Tinignan kaagad ni Beatrice si Jason. Anong nangyari dito? Ikaw bang nag-utos na papinturahan to, Jason? Mahal. Ay, buti naman at nakarating na kayo. Anong tingin nyo sa bagong look ng sala natin? Maaliwalas, di ba? Isusunod ko ng ibang kwarto sa susunod. Kahit paunti-unti, paggagandahin ko tong lumang bahay. Anong ginawa nyo? Bakit nyo naman pinakailaman tong bahay namin, Chang? Hindi man lang muna kayo nagpaalam. Ay, hindi ba nasabi sa'yo ni Jason, iha? Napag-usapan na namin to nung nakaraang linggo pa. Tingnan mo, oh. Maganda naman, di ba? Naalibadbaran na ako sa makalumang design nitong bahay eh. Talagang itinaon yung wala ako rito? Konting respeto naman po sana, Chang. Kahit na tsahin kayo ng asawa ko, wala kayong karapatan na basta-basta na lang pakialaman ng kung ano man dito nang walang pahintulot ko. Bingi ka ba, iha? Napag-usapan na nga namin to ng pamangkin ko. Ano bang pinagpuputok ng botse mo? Kung makaasta ka naman, parang ikaw lang ang may karapatan sa bahay na to. Ako na nga tong nagmamagandang loob lang sana, minamasama mo pa. Kairita. Padabog na umalis si Gretchen bago pa man sumabat si Beatrice. Nagkulong ito sa kwarto niya at hindi sila sinaluhan sa hapunan. Wala namang imika ng mag-asawa hanggang sa oras ng pagtulog nila. Gabi na ngunit hindi na nakapagpigil pa si Beatrice at kinumpronta na si Jason. Bakit pinayagan mong gawin niya yun? Wala tuloy akong mailaban kasi pinaboran mo naman pala una pa lang. Alam mong ilang taon na tong bahay, Jason. Ito na lang ang natirang alaala sa akin ng mga magulang ko. Nakalimutan ko lang na sabihin sa'yo, mahal. Pasensya na. Nung nakaraan kasi, nagreklamo si Chang na nalulungkot siya rito. Hindi niya raw ramdam na may silbi siya sa bahay natin. Kaya yun, pinayagan ko nung nagsabi siya na balak niyang tumulong. Naiintindihan ko naman. Pero buong sala talaga natin. Tapos balak niya pang idama yung buong bahay. Diyos ko,
Nagulat nga rin ako, mahal eh. Akala ko kasi maglalagay lang siya ng mga bagong dekorasyon. Hindi ko naman alam na ganun pala. Pero huwag kang magalala. Patitigilin ko na siya. Ako talaga ang may kasalanan dito. Sorry na. Ano pa nga bang magagawa ko? Masasakit lang ang ulo ko kapag pinalaki ko pa 'to. Isa pa, iniyakan niya na tayo. Cargo de konsensya ko pa kapag nasaktan kong damdamin niya. Ay nako, Hindi man natuloy ang iba pang balak ni Gretchen na baguhin sa bahay ng mag-asawa. Tinuring niyang tagumpay ang pananahimik ni Beatrice sa kabila ng kanyang ginawa. Hula niya, baka sinaway ito ng kanyang pamangkin. Natuwa siya nang maisip na mas pinapaboran pa rin siya nito. Dahil dito, mas tumapang si Gretchen. Sa sumunod na pagkakataon na wala ang mag-asawa at naiwan si Janjan, doon na niya pinangunahan ng mga bagay-bagay. Kahit alam niyang aalma si Beatrice, dinala niya ang bata sa isang pagupitan. Kung magalit man ito ulit, pwede niyang gawing panangga ulit ang pamangkin niya. Lola, saan po tayo bibili ng toys? Kanina pa tayo lakad ng lakad eh. Pagod nang pa ako. Ay, puro ka talaga, reklamong bata ka. Maghintay ka dyan at magtatanong-tanong muna ako. Iiwan niyo po ako, Lola. Hindi ako lalayo. Saglit lang ako. Big boy ka na kaya maupo ka lang muna dyan. Nasaan na nga ba kasi yun? Ito talagang ayaw ko sa mga liblib na ganitong lugar eh. Wala na ngang mall, mahirap pa hanapin ang gusto kong puntahan. Nilibot pa ni Gretchen ang paligid. Nang matagumpay niyang makita ang barbershop na hinahanap, agad niyang dinala roon si Janjan. Bakit po tayo nandito, Lola? Toy, pakigupit nga tong buhok nitong apo ko. Yung maayos tignan ha. Yung bagay para sa pasukan. Maupo ka na dyan, apo. Po, akala ko po bibili lang tayo ng toys. Ayoko po magpagupit. Huwag ka nang makulit dyan. Kapag umiyak ka rito, iiwan kita sa kanila. Dali na, gupitan nyo na yan. Ayoko po. Gusto ko po pareho lang kami ni Papa ng buhok. Bad kayo, Lola? Sumbong ko kayo kay Mama. Ay ganon? Akala mo takot ako sa mama mo? Kalbuhin nyo yan nang mabawasan ang kasutilan. Nag-atubili ang barbero dahil labis ang pag-iyak ng bata. Subalit dahil na rin sa mando ni Gretchen, napilitan nitong sumunod. Inutusan pa ng ginang sa ibang tauhan doon na ipirmi si Janjan sa upuan nang iwasan nito ang bawat tapyas ng buhok. Sa huli, mugto ang mata ng bata pagka-uwi. Ayaw nitong pansinin si Gretchen kahit binilhan na siya ng laruan. Wala namang habag na maramdaman ng matanda. Sa isip niya, pasasalamatan din siya nito sa huli. Gaya na lang ng ginagawa ng kanyang pamangkin. Nang makauwi ang mag-asawa, inaasahan nilang sasalubong si Janjan ngunit nagtaka si Beatrice kung bakit wala ang anak niya sa sala kung saan ito laging naglalaro. Nasaan po si Janjan Chang? Ay, nasa kwarto niya. Baka umiidlip lang. Kanina pa yun naglalaro eh. Tawagin mo nga, mahal. Baka matunaw pa tong dala nating ice cream para sa kanya. Request pa naman niya to. Sige, pupuntahan ko muna. Ay, iho, tignan mo tong bagong bili kong vase, oh. Ang ganda, di ba? Napailing-iling na lang si Beatrice sa pagsabat na naman ni Gretchen at pinuntahan na ang anak. Nag-alala naman siya ng abutan nitong nakatalukbong ng kumot at rinig niya rin ang mga hikbi nito. Anak, nandito na si Mama. Oh, ano nangyari? Bakit ka nakatalukbong dyan? Mama, ayoko na pong pumasok sa school. Wala pa nga ang pasukan, tinatamad ka na anak. Bakit naman? Pagtatawanan po ko. Kalbo na ako. Hindi na kami pareho ni Papa. Anong kalbo? Naku, nanaginip na naman siguro ng masama tong baby boy ko. Halika nga kay Mama. Wala nang buko, Mama. Diyos ko. Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito, anak? Sabihin mo sa akin. Si Lola po. Ba't siya, Mama? Ayoko po pero pinilit niya ako kanina.
Ang daming bad guy pudol buko. Ayokong kalbo, Mama. Hindi na lang po ako papasok. Shh. Daan na, anak. Ayusin natin to ni Mama, okay? Pogi ka pa rin naman eh. Hahaba pa tong buhok mo bago ang pasukan. Promise po. Oo, promise. Hindi mo namamalayan babalik na rin yan sa dati. Huwag ka nang umiyak, okay? Tara na sa labas. May dala kaming ice cream para sa'yo. Sa harap ng anak niya, pinilit maging kalmado ni Beatrice. Ayaw niya lang ipakita rito kung paano siya magalit. Ngunit sa loob-loob niya, naghihimutok na siya. Nang makalabas sila ng silid, bakas ang gulat sa mukha ni Jason habang si Gretchen tila proud pa sa ginawa. Walang imik si Beatrice hanggang sa matapos silang kumain at napatulog na niya ang bata. Nang masiguro niya na hindi sila maririnig ni Janjan, doon na niya kinumpronta si Gretchen. Anong karapatan mong pakialaman ng anak ko, ha? Sumusobra ka na talagang matanda ka. Ano? Ayusin mo yung pananalita mo sa akin, iha, ha? Baka nakakalimutan mong rumispeto bigla. Ikaw na nga itong tinulungan, ikaw pa ngayon ang galit. Anong tulong ang pinagsasasabi mo? Pinagkatiwala namin sa iyong anak namin tapos madadatnan ko na lang na umiiyak kasi pinagupitan mo pala. Ilang beses ko nang sinabi sa iyong rason kung bakit ayaw ko. Pero wala ka talagang respeto sa amin. Buhok lang yon, Beatrice. Hindi niya yon ikamamatay. Nagmalasakit lang ako sa bata kaya ako ginawa yon. Hindi ko kayang hayaan na pabayaan mo siyang magmukhang basahan. Kahit si Jason... Ano, Jason? Pinayagan mo rin to? Pambihira naman. Wala akong alam dito, mahal. Nagulat din ako. Siyang naman, bakit niyo pinakialaman ng buhok ng bata? Kahit kami magulang niya, hindi namin pinipilit yun. So ako ngayon ang masama? O sige, pagtulungan niyo ko. Inaasahan ko to kay Beatrice. Pero sa iyo, Jason, talagang nagbago ka na dahil sa babaeng yan. Pinakita ni Gretchen na sumuko siya at umalis sa harap ng mag-asawa sa nagpaawang paraan. Ngunit alam na ni Beatrice na isa lang yon sa mga estilo nito. Ngayong pati ang anak niya pinakialaman, matatag na ang desisyon niyang paalisin ito sa bahay nila. At gaya ng hula niya, kinampihan na naman ni Jason ang tiyahin. Pauwiin mo na siya, Jason. Ayoko magtagal pa siya sa poder natin. Huwag ka muna magpadalos-dalos, mahal. Alam kong mali ang ginawa ni Chang. Pero mali rin na basta na lang natin siyang paalisin. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kasahol? Hahayaan mo na lang na gawin niya sa pamilya mo yun? Natitiis ko pa ang pagiging pakialamera niya sa bahay natin. Sa akin, o kahit na sa negosyo ko. Pero pagdating sa anak natin, hindi ko na yun kayang palampasin. Nakakaawa naman kasi, mahal eh. Baka pwede naman natin munang pag-usapan. Palamigin muna natin ang ulo mo bago ka magdesisyon. Buo na ang loob ko, Jason. At anong nakakaawa? Mas maawa ka sa sinapit ng anak natin. Malaki ang utang na loob mo sa kanya, oo. Pero hindi ka na ang binatang inalagaan niya noon. Tatay ka na ngayon. Kaya magpakaama ka naman. Alam ko naman, pero sino nang kukup-kup kay Chang? Wala na siyang ibang mapupuntahan, mahal. Alam nating pareho na may kakayahan siyang mamuhay kung saan niya gusto. Pero kung talagang naaawa ka, di samahan mo. Basta wag na siyang magpapakita sa aming mag-ina. Sa sumunod na araw, biglang nilagnat si Janjan. Pansin din nila na sa tuwing nasa malapit si Gretchen, halata ang pag-iwas ng bata. Dulot nito, mas lalo lang umigting ang galit ni Beatrice sa matanda. Ramdam tuloy ang tensyon sa loob ng bahay nila. Panay ang tingin ni Beatrice sa asawa bilang pagpapahiwatig na gawin na nito ang pinag-usapan nila. Subalit dahil ayaw talagang basta na lang itaboy ni Jason ang tiyahin, nag-isip siya ng paraan para ayusin ang hidwaan sa dalawa. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, kinausap niya si Gretchen. Chang, may gusto sana akong sabihin sa inyo eh. Ano? Hihingi ka ba ng tawa dahil pinagtulungan niyo kong dalawa kagabi? Kung mali man po ang pagkontra ko sa sinabi nyo, sana naman alam nyo rin na mali ang ginawa nyo kahapon. Bata pa po si Janjan, Chang. Ayaw namin na lumaki siya na pinipilit namin siya ayon sa gusto namin.
Siguro dati gumana sa akin yung pagiging stricto nyo, pero ayoko maranasan yun ng anak ko eh. Anong ibig mong sabihin, iho? Na masahol ang pagpapalaki ko sa'yo? Hindi ho sa ganun. Malaki ho ang utang na loob ko sa inyo, Chang. Kahit nga po mag-away kami mag-asawa, dinidepensahan ko pa rin kayo eh. Pero ngayon kasi, naapektuhan na pati yung anak namin. Gusto po ni Beatrice na pauwiin muna kayo. Paano, paano niya nagawang sabihin yun? Dahil lang sa isang pagkakamali na kaya niya akong palayasin ng gano'n na lang? Ano, pumayag ka naman ba? Ayoko pong basta na lang na pauwiin kayo. Pero ayoko rin na mas lalong sumama ang sitwasyon. Mas importante pa rin sa akin ang kapakanan ng bata, Chang. Nakita nyo naman siguro kung gaano siya katakot na lumapit sa inyo. Kaya kung pwede sana, magpakumbaba po kayo sa harap ni Beatrice. Ako nang bahalang makiusap na kung hindi man kayo pwedeng dito mismo sa amin, patutuloyin ko na po muna kayo sa kabilang bahay. Ay baka mas mainam na lang na pauwiin mo ko kapag ganyan. Magtitiis na lang ako ng mag-isa kaysa sa para akong pinagtabuyan. Hindi naman po to permanente, Chang. Kapag umupa naman ang galit ni Beatrice, sigurado kong siya mismo ang magpapabalik sa inyo eh. Malapit pa rin naman kayo sa amin kapag kailangan nyo ng tulong. Sige na ho, ako na ho ang nakikiusap sa inyo. Pampihira. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Ano pa nga bang pagpipilian ko? Pati sarili kong kadugo, tinataboy na ako. Ay Diyos ko! Pinagpasalamat ni Jason na bukas ang isip ng asawa at pinagbigyan siya sa hiling na kung pwede, sa malapit na lang ipalipat ang tiyahin sa halip na pauwi nito ng tuluyan sa syudad. Nakatulong din ang pakikisama ni Gretchen na humingi ng tawad. Sa ngayon, tinutukan nila ang pag-aalaga sa anak. At ayaw mang mag-isip ng masama ni Jason, aaminin niyang gumaan ang naging mga araw nila nang walang pakikialam ng kanyang tiyahin. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang nayayamot si Gretchen sa bago niyang nilipatan. Maaliwala sa talagang pinaayos ni Jason ang loob nun para maging magaan ang kanyang pananatili. Subalit dahil sa likod ang pwesto nito, ibig sabihin nun, mas malapit siya sa pwesto kung saan naglalagi ang mga trabahador. Nang mapadaan si Esme sa bahay niya, agad niya itong tinawag. Neng, halika nga rito. May iuutos ako. Ano po yun, ma'am? Bilhan mo nga ako ng yosi sa labas. Sabayan mo na rin ng soft drinks, ha? Ito ang pera. Ingatan mo, ha? Bilang na bilang ko yan, malilintik ang kasakin kapag pinakialaman mo. Sige po, ihatid ko po itong pinakuha ni Ma'am Bea tapos bibilan ko na kayo sa labas. Ano ba yan? Unahin mo muna ang inuutos ko. Baka mamaya makalimutan mo pa. Pero, gusto mo bang ireklamo kita sa boss mo? Bilis na! Bumili ka na ron! Dahil sa takot, sinunod ni Esme ang utos nito. Walang araw na hindi sila minamanduhan ng ginang simula nang lumipat ito ng bahay. Hindi naman sila makapagsumbong dahil alam nilang dehado sila kapag nagkataon. Ang magtagal, nasanay na sa ganun si Gretchen. Minsan, inaantala pa niya ang pagtatrabaho ng mga ito para lang may iutos na hindi naman importante. Sa isang maulan na hapon habang nagrereklamo sa sama ng panahon si Gretchen, nahuli niyang nagmamadali si Esme habang may bitbit na kung ano sa kanyang bisig. Umandar ang kuryosidad niya kaya naman pinigilan niya kung saan man ito tutungo. Teka, saan ka pupunta, Ineng? Bakit parang nagmamadali ka yata? Kung may iuutos man kayo, mamaya na po. Kailangan kong dalhin agad to kay Ma'am Bea. Bakit nga sabi? Ano ba kasi yan, ha? Ang daling sagutin ang tanong ko, oh. Gamot po to para sa anak ni Ma'am Bea. Kailangan ko na pong ihanda to. Sa iba na lang kayo mag-utos, ma'am. Ano? Anong nangyari sa apo ko? Ayos lang ba siya? Hindi pa rin po gumagaling ang lagnat niya hanggang ngayon. Tinubuan din siya ng mga pantal sa katawan. Nagmamadali na sumama si Gretchen papunta sa bahay ng kanyang pamangkin. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, pagkarating naman nila, sinalubong agad ni Beatrice si Esme para ihatid sa kusina. Tinignan ni Gretchen ang apo na kasalukuyang nakapwesto sa sala. Kahit balot na balot ito ng kumot, kita ang mga pantal sa ibang bahagi ng mukha nito.
Halata ang pagiging aligaga ng mag-asawa na hindi nila napansin kaagad na naroon na si Gretchen. Para makuha ang atensyon ni Jason, sadyang nilakasan niya ang boses. Hala, Diyos ko, anong nangyari kay Janjan? Kayo pala, Chang. Ipabalik-balik po ang trangkaso niya eh. Napacheck na namin siya at napainom ng gamot nung isang araw pa. Akala namin magiging okay na pero ngayon nga, biglang nagkapantal pagkagising namin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Kawawa naman ang apo ko. Huwag ka mag-alala, iho. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko ngayong nandito na ako. Hindi po namin kayo kailangan dito. Mahal naman. Baka nakakalimutan mong dahil sa kanya kaya nilagnat si Janjan noong nakaraan. Sa sobrang iyak ng bata kaya nagkasakit. Hindi naman yata tama na sa akin mo isisi lahat, Beatrice. Ilang beses ba akong hihingi ng tawad sa'yo para mapatawad mo ko, iha? Lumayo na nga ako kasi yun ang gusto mo. Kita mo nga, oh. Huli ko nang nalaman na ganito pala ang nangyari sa apo ko. Pwede ba, mahal? Babaan mo muna ang pride mo ngayon. Mas importante ngayon ang kalagayan ng anak natin. Tapos ko na pong ihanda lahat, ma'am. Pakigising po muna saglit ang bata. Kailangan niyang inumin to ngayon habang mainit pa ang gamot. Natigil lang ang pagbabangayan sana ng dalawa nang lumapit si Esme na may daladalang mangkok. Nang dahan-dahang pinainom ni Beatrice si Janjan, doon naman pinahiran ni Esme ang mga pantal nito sa katawan ng dinikdik ng mga halamang gamot. Nanood lang ang magtiyahin sa nangyayari. Hindi naman napigilan ni Gretchen na makialam, kaya napausisa ito. Ligtas ba yung pinapainom niyo sa apo ko, ha? Baka mas lalo siyang mapahamak sa ganyan. Subok na po namin to, ma'am. Mabisa po to bilang lunas. Huwag kayong mag-alala. Pansamantala lang din po yan, Chang. Bukas na bukas din. Dadali namin si Janjan sa ospital. Ay bakit hindi pa ngayon? Mas matututukan siya doon ng maayos. Nagsasayang lang kayo ng oras sa mga dahon-dahon na yan. Gusto man namin na isugod agad siya sa ospital, pero malakas pa po ang ulan. Delikado ang daan ngayon, Chang. Baka sa halip na gumaling mas lalong mapahamak yung lagay ng bata. Ay sa bagay, kung nasa maayos na lugar lang sana kayo, edi sana malapit lang sa... Hindi na pinansin ni Beatrice ang pagtatalak ni Gretchen at inalalayan na lang si Janjan sa pag-inom ng gamot. Nang matapos ito sa paglagok, nagulat sila nang bigla itong masuka. Nagkalat ang sinuka nito sa kumot at kitang-kita kung gaano kaitim ang iniluwa ng bata. Labis ang pag-aalala ng mag-asawa at agad dinaluhan ng anak. Nang masaksihan naman yun ni Gretchen, bigla na lang siyang umalis ng basta-basta. Hindi nila napansin ang pag-alis nito sa labis na taranta, habang nanatiling kalmado si Esme at hinawakan pang likido para suriin. Diyos ko anak, ayos ka lang ba? Ayos lang po, mama. Di na po masakit tummy ko. Bumalik ka muna sa pagiga, anak, ha? Mahal, pakikuha nga ng bagong kumot at damit si Janjan. Ano nangyayari, Esme? Bakit siya nagsuka ng ganyan? May tao pong galit sa inyo. Hindi normal na karamdaman tong dumapo sa anak nyo. Anong ibig mong sabihin? Gawa po ito ng masamang puwersa. Kung hindi ko po ito naagapan kaagad, pwedeng lumala. Hindi biro ang ganitong sumpa. Anong kalukuhan to? Baka naman dahil sa pinainom mo kaya nagkaganyan ang anak namin. Hindi po, sir. Kahit itaya ko po ang buhay ko, wala akong ginawa masama sa anak nyo. Nais ko lang tumulong. Kung may kalaban man kayo dito, hindi ho ako yon. Kumalma ka, mahal. Matagal ko nang kilala sina Esme at pamilya niya kaya alam kong wala siyang masamang intensyon. Pero Esme, umuwi ka muna ha. Salamat sa tulong mo. Ipapatawag ka na lang namin kapag may trabaho na kami ulit para sa'yo. Hindi na nagpumilit si Esme at lumabas na sa bahay ng mga amo niya. Sa gitna naman ng gabi, todo bantay pa rin si Beatrice sa anak. Mukhang epektibo nga ang gamot dahil bumaba ang lagnat nito ngayon. Hindi na rin ito dumadaing sa sakit ng katawan at halata rin ang dahan-dahang pagtigil ng pamumula ng bawat pantal. Gumaan ang paghinga niya. Malaki ang pasasalamat niya sa tulong ni Esme. Balak niyang bigyan ito ng pakimkim kapag tuluyan ng gumaling si Janjan. Sa isipin namang yon, bumalik sa kanya ang sinabi nito tungkol sa sumpa. Hindi niya tuloy maiwasang mabagabag.
Kahit sanay siya sa paraan ng panggagamot kanina ni Esme, sang-ayon siyang nakakabahala ang nangyari. Kaya naman kinabukasan nang makabalik sila galing sa ospital, muling binuksan ni Beatrice ang usapan tungkol kagabi. Buti naman at okay na talaga ang anak natin, mahal. Natakot talaga ako kasi akala ko pinalala ni Esme yung kondisyon ni Janjan kagabi. Mukhang mabisa nga ang gamot. Kailangan ko humingi ng tawad sa kanya. Huwag ka mag-alala, mahal. Kilala ko naman yon. Alam kong maiintindihan niya naman ang sitwasyon. Nag-alala ka lang kaya mo nasabi yon. Ipasundo mo na lang sila bukas ha. Maghahanda ako ng pagkain para sa kanila. Good idea, mahal. Makabawi man lang tayo sa pagmamalasakit ng mga yun sa atin. Nga pala, mahal. Napaisip ako sa sinabi niya kagabi. Yung tungkol sa sumpa. Baka pwede nating malaman kung tungkol saan yon. Nag-aalala kasi ko. Ay, naku, mahal. Alam kong nakatulong yung mga herbal na gamot na binigay ni Esme. Pero wag na nating pansinin yung ibang bagay, okay? Hindi ko talaga maiwasan, mahal eh. Paano kung maulit na naman yon? Ayokong malagay sa peligro si Janjan dahil lang may kung sinong may galit sa atin. Wala naman tayong ginawa ng masama. Kaya sino naman ang gagawa sa atin ng ganung bagay? Kapag pinagtuunan mo lang ng oras yung ganun, talagang makakaisip ka ng negatibo, mahal. Sa ngayon, pagpasalamat na lang natin na gumaling si Janjan. Simple lang ang salo-salong inihanda ng mag-asawa para sa mga trabahador. Bilang pasasalamat, naisa na nilang bigyan ng pera si Esme ngunit tumanggi ito. Sapat na ritong makitang naging maayos ang kalagayan ni Janjan. Ikinatuwa naman yun ni Beatrice at Jason. Sa kabila naman ng kasiyahan nila, palihim lang na nagmamasid si Gretchen. Sinilip niya kanina ang bahay ng pamangkin para sana tignan kung naging malubha ba ang lagay ng bata. Ngunit nagulat siya nang masigla pa itong tumutulong sa ina. Tahimik na umalis si Gretchen nang hindi niya makayanan ng inggit sa handaang hindi siya kasali. Pagkarating niya sa bahay, may tao siyang tinawagan. Ano to? Bakit gumaling siya kaagad kahit hindi ko pa naman mismo nabibigay sa kanya ang lunas? Kumalma muna kayo, madam. Ano bang nangyari sa biktima? Ang sabi mo hanggat hindi ako mismo ang gagamot, mas lalala lang ang lagnat. Kagabi nung pinainom siya ng kung anong basura ng babaeng yon, mukhang bumuti ang pakiramdam niya. Palpak ka naman pala. Hindi ko po maiiwasan ang ganong pangyayari lalo pat mababaw lang naman ang sumpang pinalagay niyo sa biktima. Kapag may ibang taong nakakaalam din ng lumang paraan ng panggagamot, tiyak na gagaling siya. Talagang minalas lang at naunahan yata kayo. Hindi ko gusto yung paraan ng pananalita mo, Mando, ha? Nagtiwala pa naman ako sa'yo pero sinayang mo lang ang pera ko. May iba pa naman pong pagkakataon, madam eh. Marami pa akong kaalaman na mas makapit at mahirap mabali ng kung sino. Pero sa ganito, kailangan kong gamitan ng komplikadong pamamaraan. Ano naman yon? Naku, Mando, ha? Baka niloloko mo na talaga ako, ha? Sigurado akong malaking pera na naman ang katumbas niyan. Barya lang naman ang halaga ng perang to sa'yo, madam. Kapalit naman nun, siguradong magandang epekto para sa inyo. Gusto nyo bang sumubok ulit? Mula nang mapaalis si Gretchen sa bahay ng pamangkin, sa labis na pagkabagot at kimkim na inis, ibinuhos niya ang hinanakit sa kanyang mga kumare. Mula sa mga ito, doon niya nakilala si Mando, isang batikang manghuhula at nagpapakilalang maestro ng mga kakaibang karunungan. Kaya raw nitong gantihan ang kung sino mang puntirya at kaya rin itong imanipula ang sitwasyon ayon sa gusto ng kliyente. Noong una, hindi pa siya naniniwala. Ngunit nang manggaling mismo sa mga kumare niyang testimonya, nainganyo siya. Napatunayan niya rin yun sa nakaraang sinapit ni Janjan. Ang gusto niya kasing mangyari sana, padapuan ito ng karamdaman at mag-aasta siyang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng lunas. Sa ganung paraan, gagaan ang loob sa kanya ng mag-asawa at pababalikin na siya ng mga ito sa bahay nila. Ngunit dahil nga napurnada yun, ngayon, nagdadalawang isip siya kung muli ba siyang susugal. Ano ba ang dapat kong gawin para dyan? Kailangan ko bang dalhin ulit sa yung litrato at damit ni Janjan? Di bang balak nyo,
Gumaan ang loob sa inyo ng buong pamilyang yon? Paano kung lahat na lang silang padanasin natin ng sumpa? Para kapag ililigtas mo na sila, mas malaki ang epekto. Ano sa tingin mo, madam? Paano ko naman gagawin yon? Yung pagkuha pa nga lang ng damit ni Janjan mahirap na. Paano pa kaya kung kay Beatrice na? Siguradong mahuhuli ako ng babaeng yon. Kung kaya nyo naman pong sagutin ang pamasahe ko papunta dyan, kaya kong gawa ng ritual ang buong bahay. Saktong-sakto yun sa sitwasyon nyo ngayon. Hindi kayo madadamay kung sakali, dahil hindi naman kayo iisa ng tirahan eh. Di nahuli din ako kaagad. Magtataka yun kung bakit nasaktong may bagong tao dito at bigla silang nakaramdam ng kung ano mang sakit. Hindi naman ako mananatili dyan, madam. Ano ka ba? Bale, itsetsempo mong walang tao sa bahay nila. Pupunta ako dyan at gagawin ng ritual tapos kapag nagawa ko na, aalis din ako kagad. Gaano naman kabilis yun? Higit 1 oras lang yun. Basta't hindi ako maiistorbo. Hindi nyo na rin po kailangan ng kung anumang gamit na pag-aari nila. Dahil rektang sa tahanan nila didikit ang sumpa. Nasabi mo kaninang iba to sa ginawa mo nung nakaraan, ha? Masasaktan ba sila ng malala sa gagawin mo? Makakaramdam sila ng konting sakit pero hindi naman tipong nakamamatay, madam. Huwag kang mag-alala. Pero dito, kailangan nyo pong maging mabilis, ha? Dapat malapatan agad sila ng lunas. Dahil nga, mas malupit ang sumpang gagawin ko. Kaya nyo po ba yon? O sige, kakayanin ko. Tatawagan na lang kita kapag nakahanap na ako ng araw na wala silang lahat. Habang naghahanap ng tamang oras si Gretchen para maisagawa ang plano niya, si Esme naman biglang nagising sa isang masamang pangitain. Napanaginipan niyang may madilim na puwersang lulukob sa mga amo niya at sa loob nun, puno ng masamang enerhiya. Hindi niya matumbok kung ano yun, ngunit sigurado siyang konektado ito sa nakaraang sinapit ng batang si Janjan. Kaya naman kahit hindi pa araw ng trabaho nila, bumaba siya ng bundok ng mag-isa dala ang mga proteksyon na sarili niyang gawa. Nagtaka naman si Beatrice nang hinihingal na kumatok sa bahay nila si Esme. Tanghaling tapat yun kaya tagaktak ang pawis nitong hinarap siya. Pinapasok naman niya ang dalaga at inalok ng upuan at maiinom. May nangyari bang aksidente sa inyo, Esme? Magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong. Ayos lang po kami ron, ma'am. Hindi po dahil sa kanila kaya ako pumunta sa inyo. Oh, gano'n naman pala. Bakit parang tinakbo mo pa mula sa bundok hanggang dito? Alam kong hindi kayo naniniwala sa sinabi ko nung nakaraan, ma'am. Pero malakas talaga ang kutob kung may isang tao na may masamang balak sa buong pamilya nyo. Ilang beses ko na pong nakikita sa pangitain ko yon. At kanina naulit na naman. Parang araw-araw palakas siya ng palakas. Nakakatakot naman ang sinasabi mo, Esme. Okay naman na si Janjan. Kung ano man yung nakikita mo, baka gawa lang yan ng pagod mo. Magpahinga ka, okay? Ako nang bahala sa sasahurin mo. Hindi ko po hinihingi na maniwala kayo agad sa sinasabi ko. Pero pwede ko ho ba kayong bigyan ng pamprotekta kung sakali? Para mapanatag lang po ako. Pakiusap po, ma'am. Alam kong pambihira tong hinihingi ko. Ayoko lang pong may mangyaring masama sa mga taong pinakitaan kami ng kabutihan. Lalo na po si Janjan. Malubha na po yung sinabit niya noong nakaraan. At nakakaawang makita siyang ganun. O, sige, para kay Janjan na lang. Ano ba yon? Ito pong pulseras. Meron po yung buto ng sinukuan. Dating ginawa at dinasalan po yan ng lola ko. 3 po to. Isa-isa para sa inyo. Alam kong malabong maniwala si Sir Jason dito pero sana maengganyo niyo po siyang suotin to. Para saan ba to, Esme? Protection po yan laban sa masasamang enerhiya. Lalo na po kay Janjan. Mas mabilis kasi siyang maapektuhan kung sakaling uulitin niyo ng taong may galit sa inyo. Hindi ko kayo pipilitin na suotin to pero magagamit niyo po to bilang pangontra. Salamat dito, Esme. Nahirapan sa pagkumbinsi si Beatrice na ipasuot kay Jason ang pulseras. Kaya silang dalawa lang ni Janjan ang gumamit. Ayaw talaga nitong pakinggan ang kung anumang sabihin niya tungkol sa pangitain ni Esme. Sa sumunod na linggo naman, nagsimula na ang pasukan. Nasakto roon ang panahon ng pagde-deliver ng mga inani nila kaya kadalasan walang tao sa bahay. Nang matunugan niyo ni Gretchen,
Agad niyang inayos ang pagpunta ni Mando sa kanila. Pagkarating nito, hindi nagsayang ng panahon ng dalawa. Gamit ang dinala nitong kasangkapan, nagsimula ang maestro sa ritual. Inikot niya ang kabuuang bahay habang nagsasaad ng dasal sabay wisik ng abo ng dinurog na lumang ugat. Nang matapos siya, agad namang lumapit si Gretchen. Ano, okay na ba? Baka maabutan ka pa nila kapag natagalan tayo rito. Sandali lang, madam. Katatapos ko lang eh. Kailangan nating hintayin saglit at baka magambala ang ginawa ko. Sumubra yata sa 2 oras ang tinagal mo ah. Ang sabi mo higit 1 oras lang. Kailangan niyo pong habaan ng pasensya niyo. Wala pong mabilis ang paraan kung gusto niya ng pangmalakasang sumpa. Pinahira ni Mando ang pawis na tumatagaktak sa kanyang muka at pinakiramdaman ang sumpang nilagay niya sa bahay. Nang makita niyang nawala na ang bakas ng mga abo, doon na siya napahinga ng maluwag. Ano na? Ayos na ba? Kumapit na po sa kabuuan, madam. Sa ngayon, ang kailangan niyo na lang gawin, maghintay na makapasok sila sa bahay at magpalipas sila dito sa loob ng isang gabi. Mabuti naman. Akala ko naman matatagalan ka pa. Oh, ito na ang bayad. Dinagdagan ko na yan ha. May nirentahan akong kwarto sa bayan. Doon ka muna tumuloy para mabilis kitang mahagilap kung may mangyari mang iba sa ginawa mo. Naku, salamat po. Huwag kayong mag-alala. At subuko na ang ginawa ko. Siguraduhin mo lang, Mando ha. Kapag pumalpak ka ulit, ipagkakalat ko sa mga kumari ko na nambubudol ka. Grabe naman kayo manakot, madam. Baka nakakalimutan niyo pong kaya ko pong ibalik sa inyong kulam. Biro lang po. Nanlaki agad ang mata niyo ah. Bago ko pala makalimutan, ito po ang 3 bote ng lunas. Eh ano nga gagawin ko dito? Diretso ko lang bang ipaiinom sa kanila? Opo, pero babalaan ko na po kayo ngayon pa lang, madam. Dapat na maaga niyong ipainom ito sa biktima. Kung gaano kabilis ang bisa ng sumpa, siyang lakas din ang hagupit niyan. Kinakabahan naman ako. Sigurado ka bang hindi delikado to? Magsusuka lang sila ulit at magkakapantal? Mas mainam pong burahin niyo ang agam-agam sa isip niyo para maisakatuparan ang nais niyong gawin. Sundin niyo lang po ang mga panuto ko at siguradong walang mangyayari masama. Tila may ibang kahulugan ng mga huling salitang binitiwan ni Mando bago ito umalis. Mas nanaig nga lang kay Gretchen ang pananabik na makita kung paano siya pasasalamatan ng pamangkin sa gagawin niyang pagpapakabayani. Sa gabing yun, halos hindi siya makatulog sa pinaghalong kaba at pag-asa. Tanghali na siyang nagising at huli na niyang napansin na hindi niya nasunod ang unang panuto ni Mando. Nataranta tuloy siya at mabilis na pumanik papunta roon. Sa bahay naman ng mag-asawa, walang tigil sa pagsusuka si Jason. Mula nang magising ito, nagreklamo na ito na para siyang nilalamig kahit balot naman ito ng kumot. Diyos ko, ano bang nakain mo, mahal? Halos wala ka nang mailuwas sa panay suka mo dyan. Pareho lang tayo ng kinain kagabi. Hindi ko alam pero parang hinahalukay itong tiyan ko. May gamot ka pa ba dyan, mahal? Kakainom mo lang, baka masobrahan ka naman. Saglit, ipag-aahanda kita ng sabaw para mainita naman yung tiyan mo. Mama, ano po nangyayari kay Papa? Okay lang po ba siya? Ayos lang ang Papa mo, anak. Hindi lang siguro natunawan. Halika, ihatid na muna kita sa school. Pakabait ka ron ha. Mahal, hatid ko muna si Janjan, babalikan kita. Mag-iingat ka sa school mo, anak ha. Sorry, hindi ka na mahatid ni Papa. Okay lang po, Papa. Babay po. Pagkatapos maihatid ni Beatrice ang anak sa eskwela, agad niyang binalikan si Jason. Nagulat nga lang siya nang nakahandusay na ito sa sahig at biglang nanginginig ang katawan. Tumawag siya ng saklolo sa labas at doon pinagtulungang buhati ng mga kapitbahay ang asawa niya. Mabilis nilang isinugod si Jason sa malapit na ospital. Sa pagmamadali naman ni Gretchen, nabigo siya ng madatnan na wala ni isang tao sa bahay na mag-asawa. Galit ang bumalot sa kanya sa pag-aakalang pumalpak na naman si Mando. Nang tawagin siya ng kapitbahay para balitaan na sinugod ang pamangkin niya sa ospital, doon nagbago ang kanyang emosyon.
Agad siyang sumunod doon at natagpuan niyang balisa si Beatrice sa sobrang pag-aalala sa lagay ng asawa. Kumusta na siya? Buti natakbo agad namin siya rito, Chang. Inoobserbahan siya ngayon sa loob. Hindi ko pa sigurado kung anong lagay niya. Ay, Diyos ko. Ano ba kasing nangyari? Okay naman si Jason kagabi pero kaninang umaga, bigla na lang sumama ang pakiramdam niya. Nagsuka tapos panay reklamo na nilalamig siya. Akala ko hindi lang natunawan tapos ayun, nakita ko na lang na nakahandusay. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko kanina alam ang gagawin ko, Chang. Nanginginig siya tapos wala akong maitulong. Huwag mong sisihin ang sarili mo masyado, iha. Hindi naman natin ginusto tong nangyari. Hintayin na lang natin ang sasabihin ng doktor, okay? Kailangan mong magpakatatag. Salamat po, Chang. Pasensya po sa pagmamatigas ko nung nakaraan. Ay, kalimutan na natin yun. Lahat naman tayo may mali talagang nagagawa. Ang importante, handa tayong bumawi. Pagkaraan ng ilang minuto, ibinalita na sa kanila ng doktor na maayos na ang kalagayan ni Jason. Nilipat na rin ito sa isang kwarto. Naginhawaan man si Beatrice sa balita, balisa pa rin si Gretchen dahil siya lahat ang may pasimuno nito. Sobrang layo na mula sa nakatakdang oras kung kailan niya dapat bigyan ng gamot ang pamangkin. Kailangan niyang humanap ng pagkakataon para mapainom ito bago mahuli ang lahat. Habang nag-iisip ng solusyon, pinagtaka niya naman kung bakit si Jason lang ang tinabla ng sumpa. Iha, kumusta ka naman? Hindi rin ba masama ang pakiramdam mo tulad ni Jason? Ayos naman po ko, Chang. Nagtaka nga rin ako bakit si Jason lang yung nakaramdam ng ganong kanina. Kasi kung dahil lang sa masamang pagkain, dapat sana 3 kaming nagsusuka. Baka iba nga ang dahilan. Pati ba si Janjan okay lang? Opo, masigla naman. Ay, hindi ko na alam ang nangyayari sa pamilya namin itong nakaraan. Last time yung anak namin. Ngayon naman si Jason. Tama nga siguro talagang sinabi ni Esme na may taong may galit sa amin. Taong may galit sa inyo? Ano namang koneksyon nun? Ano pang sinabi niya? Yun lang naman siyang. Ay, may binigay rin pala siyang pangontra daw sa masasama. Ito oh. Ay nako, bakit ka naman nagpapapaniwala sa ganon, iha? Kailan mo pa suot yan? Mga ilang araw na rin ho. Wala naman pong mawawala kapag ginamit ko to, Chang. Pampanatag ko na rin siguro. Wala ngang mawawala pero wala ring epekto. Kita mo nga nagkasakit pa rin ang pamangkin ko kahit may ganyan na kayong proteksyon. Sa aming 3, si Jason lang po ang tumanggi na magsuot ng ganito. Ayoko mang maniwala sa mga kababalagan pero baka may ibig sabihin po to. Ay, tama na nga yung kalokohan mo, iha. Ay nga pala, anong oras na? Hindi ba malapit na ang uwian ni Janjan? May nabilinan ka na ba na magsusundo sa kanya? Ay, oo nga pala, Chang. Munti ko pang makalimutan. Paano ba to? Baka tawagan ko muna ang kapitbahay na bantayan yung bata. Sa pamumroblema ni Beatrice ng oras na yon, doon nakaisip si Gretchen ng solusyon. Ito na ang pagkakataon niyang maibigay ang gamot. Ikaw na lang mismo ang magsundo sa bata, iha. Baka mabigla yun na wala kayo pareho. Para maipaliwanag mo na rin ng maayos sa kanya. Kailangan din ng mga gamit ng asawa mo rito. Isabay mo na lang sa pagbalik mo mamaya. Wala pong magbabantay kay Jason. Ano bang tingin mo sa akin dito, iha? Malamang ako nang munang bahala sa kanya. Nasabi na rin naman ng doktor kanina na stable na siya eh. Sigurado ba kayo, Chang? Baka may iba pa kayong gagawin. Ay sus, ngayon ka pa talaga nahiya. Sige na, sunduin mo na ron ang apo ko. Pagkaalis ni Beatrice, kinuha ni Gretchen mula sa bulsa niya ang bote ng gamot. Habang tulog pa ang pasyente, pinilit niyang ipainom dito ang lunas. Kabado siya dahil hindi siya sigurado kung tatalab ba yun, gayong nahuli siya sa pagpapainom. Hindi niya rin matawagan si Mando dahil naiwan niya ang telepono sa sobrang pagmamadali kanina. Hiling niya lang na umayos ang kalagayan ni Jason at hindi siyang maging mismong dahilan ng pagkapahamak ng kanyang pamangkin. Sa bahay naman pagkatapos sunduin ni Beatrice si Janjan,
Agad niyang inayos ang mga kakailanganin ni Jason sa ospital. Mama, nasan po si Papa? May sakit ngayon ng papa mo, anak. Kailangan niya magstay muna sa ospital para gumaling siya. Pupunta ngayon si Mama doon para bantayan siya kaya iiwan muna kita sa kapitbahay, ah. Kilala mo naman si Aling Delia, 'di ba? Doon ka muna matutulog ngayon. Hindi po ako pwedeng sumama, Mama. Sama na lang ako. Gusto ko rin pong bantayan si Papa. Bawal ang bata ron, anak, eh. Sorry. Babalik din ako bukas, promise. Gusto ko dito lang sa bahay. May dog si Lola Delia, eh. Takot po ako, Mama. Ma'am Bea, tapos na po kami sa pagligpit ng kalat sa likod. Mauna na po kami. Ah, Nandyan ka pala, Esme. May gagawin ka pa ba sa inyo? Wala naman po. Bakit po, ma'am? Nakakayaman tong pabor ko. Pero pwede mo bang bantayan muna si Janjan? Wala kasi siyang kasama rito sa bahay eh. Kailangan ko pang bumalik sa ospital. Ay, pwede naman po, ma'am. Sino po palang nasa ospital? Yung Sir Jason mo dinala namin kanina. Ayos naman na siya ngayon pero mukhang tatagal siya ng isang araw pa ron. Ano anak, ayos lang ba na si Ate Esme yung sasama ngayon sa'yo? Opo. Tiwala si Beatrice sa dalaga dahil minsan niya na ring pinabantayan ng bata rito. Nang matapos niyang pag-aayos ng gamit ni Jason, nagpaalam na siya sa anak. Balak niyang isabay ang mga gamit ni Gretchen kaya sunod na pinuntahan niya ang bahay nito. Pagkabukas niya ng aparador ni Gretchen para sana kunin ang iilang damit, may nahulog. Nakita niyang litrato yun ni Janjan. Ibabalik niya na lang sana yun nang mapansin niyang may mga butas ang litrato. Nang baliktarin niya ang hawak, may sulat sa likod noon sa lingwaheng hindi pamilyar. Hindi man maintindihan ni Beatrice ang ibig sabihin, ngunit nagdulot yun ng labis na hindik sa sistema niya. Nagulat naman siya nang biglang may umingay. Natagpuan niyang galing yon sa cellphone ni Gretchen. Ayaw man niyang makialam, ngunit may naguudyok sa kanyang galawin yon. At nang buksan niya nga, doon niya nadiskubre ang lahat ng kasamaan ni Gretchen. Pagkarating niya sa ospital, Oh, sakto ang pagdating mo, iha. Gising na si Jason. Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? ayos na ako mahal. Parang himala nga na biglang nawala yung pananakit ng katawan ko eh. Baka kinulang lang ako sa pahinga nito nakaraan. Isang mahabang tulog lang pala ang kailangan eh. Buti naman. Oh, bakit parang matamlay ka? Natakot ba kita kanina? Naku, balisang-balisa yan nung nakaratay ka pa, iho. Ay nga pala, nasabi ng doktor na pwede na siyang i-discharge agad bukas, iha. Pwede ka nang kumalma. Pilit na nakisama si Beatrice kay Gretchen sa harap ng asawa. Tiniis niyang wag itong sigawan sa kabila ng nalaman niya kanina. Muli niya namang naalala ang nabasa niya sa cellphone nito. Mga mensahe yun sa pagitan ni Gretchen at isang di niya kilalang tao. Doon niya natuklasan ang kahayupan nitong ginawa mula sa pagkakasakit ni Janjan hanggang ngayon sa nangyari kay Jason. Tama nga talaga si Esme na may taong malaki ang galit sa kanila. Hindi niya nga lang akalain na parte pa talaga ng pamilya nila. Kinabukasan, parang walang sakit si Jason na kanilang inuwi. Tuwang-tuwa naman si Janjan at sinalubong ng yakap ang kanyang ama. Buti po okay na kayo, Papa. Namiss ko po kayo eh. Susi, isang araw lang naman ako nawala anak. Naging good boy ka ba habang wala ako? Oo naman po. Hindi po ako pasaway. Hindi po ba, Ate Esme? Very good yan si Janjan. Salamat sa pagbabantay sa anak namin, Esme, ha. Pumasok na lang pala muna tayo sa loob para makapagpahinga ka, mahal. Mabuti pa nga. Magpabili ka pala ng lechon manok, Beatrice, ha? Kahit maliit lang na salo-salo para ma-celebrate ang paggaling ng pamangkin ko. Naku na lang po ang bibili. Samahan mo pala ako, Esme, para may madala ka pa uwi. Bago pa man simula ni Gretchen ang pagbalik sa puder nila, nag-isip na ng paraan si Beatrice para hindi yun mangyari. Ayaw niyang muli pang magdulot ito ng sakit sa mahal niya sa buhay. Kaya humingi siya ng tulong kay Isme. Mukhang alam kasi nito ang gagawin gayong naging epektibo naman ang binigay nitong pangontra sa kanilang mag-ina.
Nang tuluyan silang makalayo sa bahay, doon niya ikinwento ang nakita niya sa bahay ng matanda. Nagimbal naman ito sa narinig. Maging si Esme, hindi makapaniwalang magagawa yun ni Gretchen sa sariling kadugo. Takot na takot ako sa kaya niya pang gawin sa amin, Esme. Pwede mo ba akong tulungan? Alam kong pinagdudahan kita nung una, pero ngayong ako mismo ang saksi sa kasamaan niya, ayokong hayaan na lang na manalo siya. Ano po bang gusto niyong mangyari, ma'am? Masanay ako sa panggagamot at paggawa lang ng pangontra sa kulam at barang. Pero may konting kaalaman din ako sa kabaliktaran. Nakadepende na po sa inyo ang pwedeng mangyari. Gusto kong maranasan niyang sakit na dinulot niya sa mag-ama ko. Gusto kong iparamdam sa kanyang perwisyong dinulot niya sa amin mula nang dumating siya sa buhay namin mag-asawa. Pwede ko ba siyang gantihan kahit hanggang sa matuto lang siya sa pagkakamali niya, Esme? Naku pong bahala, ma'am. Ipinagkatiwala ni Beatrice ang lahat kay Esme. Sinunod niyang sinabi nito na maghintay lang ng magiging epekto ng gagawin niya. Hindi tulad ng binayarang tao ni Gretchen, hindi na nito kailangan ng gamit ng pupuntiryahin. Sa mga sumunod na araw nga, doon dahan-dahang lumitaw ang mga bakas ng pagganti niya. Sa gitna ng paghahanda ni Gretchen ng gamit na ibabalik niya sa bahay ng pamangkin, bigla siyang pinutakti ng mga insekto. Hindi siya magkamayaw sa pagtaboy ng mga yon na kumakagat sa balat niya. Hanggang sa makalabas na lang siya sa bahay, panay sunod na mga ito. Nang tawagin niya ang mga trabahador upang humingi ng tulong, blankong tingin lang ang kanyang natamo. Sakalang tumigil ang mga putakte nang makaabot siya sa bahay ni na Beatrice. Hala, ano nangyari sa inyo, Chang? Isisanti mo na lahat ng trabahador mo, Beatrice. Kanina pa ako hinahabol ng mga insekto, pero pinanood lang nila ako. Mga walang silbi. Ano ho bang humabol sa inyo? Baka ayaw lang nilang madamay, Chang. Intindihin nyo na lang. Ikukuha ko na lang kayo ng gamot pamahid sa mga bukol nyo sa balat. Bukol? Anong bukol? May salamin po dyan. Tignan nyo na lang po. Pagkatingin naman ni Gretchen sa salamin, nagulat siya sa natamo mula sa kagat ng mga insekto. Nang damhin niya yon, mas malaki yon sa normal na kagat. Hindi lang doon natapos ang paghihirap ni Gretchen. Simula ng araw na yon, paulit-ulit na siyang pinuntirya ng mga insekto. Maliban sa putakte, may mga ipis ding lumalapit sa pagtulog niya. Ang pinakamalala, ang biglang paggapang ng isang alupihan sa kanyang binti. Halos mahimatay siya at ayaw niya rin tong hawakan para alisin. Sa malakas niyang hiyaw, napapunta si Esme sa loob. Sa halip nga lang na itaboy ang insekto, umupo lang siya sa harapan ng matanda. Bakit nakatungangan ka lang dyan? Ano pang hinihintay mo? Alisin mo na yan! Sobrang makapit po ang mga insekto, no? Nakakainis at ang hirap ubusin kahit anong taboy mo. Ngayong ramdam nyo kung gaano sila kaperwisyo. Nagsisisi na po ba kayo sa ginawa nyo? Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Alisin mo na yan bago pa kita isumbong sa pamangkin ko! Sige po. Pero huwag kayong magagalit kapag nagsumbong din ako tungkol sa ginawa nyo. Mas lalong nataranta si Gretchen nang muling gumalaw ang mga galamay ng alupihan para dumaan sa balat niya. Napaluha na siya sa sobrang takot. Pakikuha mo na to, Hineng, pakiusap. Pangako babayaran kita ng malaking halaga kapag nakuha mo. Anong gusto mo kapalit ng pagkuha nito? Alahas? Cellphone? Sabihin mo lang at bibilihin ko ngayong araw. Kung may hihingin man akong kabayaran, hindi pera. Ang gusto ko lang nakapalit ay ang pagtatapat mo ng ginawa mo sa sarili mong kadugo. Gusto kong aminin mo ang lahat ng kasalanan mo at lisanin mo ang buhay nila at wag na silang gambalain pa. Sino ka para utusan ako, ha? Ako lang naman na may kakayahan na patigilin ng epekto ng barang sa'yo. Baka sa susunod, hindi lang sa binti mo gagapang yung alupihan. Gusto mo bang maranasan na dumaan niya sa sikmura mo palabas sa ilong at bunganga mo, madam? Oo na. Gagawin ko na ang gusto mo. Masaya ka na ba? Kunin mo na yan, pakiusap. Pagkatanggal ni Esme ng insekto sa binti ni Gretchen, agad niya itong sinundan papunta sa bahay ng amo. Doon, pikit matang ipinagtapat ni Gretchen ang lahat. Hindi makapaniwala si Jason sa narinig nung una.
Ngunit nang ilabas ni Beatrice ang mga ebidensya, doon siya mas naliwanagan. Napaluha naman si Gretchen nang tuluyan na siyang paalisin ng pamangkin. Kalmado man ang boses nito, ngunit rinig doon ang galit. Sa pagkakataong yun, ramdam ni Beatrice ang pagkaubos ng respeto ng asawa niya sa pakialamerang tiyahin. Matuturing na mababaw ang ganting binigay ni Beatrice sa kabila ng mga ginawa ni Gretchen. Ngunit mas masakit ang resulta nun sa pagdaan ng panahon. Kahit kasi na maghilom ang mga kagat sa balat nito, may iwan naman ang bakas ng naputol na koneksyon na siya rin ang may gawa. May pait pa rin sa dibdib ni Jason pagkaraan ng ilang buwan mula nang pinaalis niya ang kanyang tiyahin. Sa halip nga lang namang hinayang sa nawala, mas lalo niyang pinahalagahan ang kung anong meron siya. May mga tao talagang gaya ng pakialamerang tiyahin na si Gretchen. Makakatagpo tayo ng tulad niyang may ugaling mahirap sikmurain. Ngunit sana'y maging paalala ito sa atin na mas manaig pa rin ang mabuting mithiin laban sa puwersa ng kasamaan na gawa ng makasariling gawain. Wakas! Sa wakas, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC na yung mga sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. O, diretso shoutout na ulit tayo ha. Shoutout kina Phoebe Ranyada na first commenter natin, Griselda Delantes ng Brisbane, Australia, Richard Rivera, Sugimura Perla Castro, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Raven Tennyson, Adversicita Baro ng Bulacan, Florenda Bawan, Teresa Llorca, Demi Crisman Sila da Cabrera, Josephine Beroya at kina Jency, Jenna, Jiliana, Jairel, Michael at Jairine ng Rosario Cavite, Arvid Shane Hebert Channel ng Thailand, Irma Umali, Echa Tarib, Richelle Ann, Belen Malbas, Gia Gigi, Adela Lee, Lydia Lopez, Helen Fernandez ng Cainta at sa mga pamangkin niyong sina Pauline, Pampam, Fatima, Laika, Patricia at ang mga kapatid niyong sina Paul at Rebecca at sa Fernandez family ng Pangasinan. Emerson Random Videos, Rosemary Santos, Ermeline Asidera ng Macau, Angelina Ignacio ng California, Judith Bautista, Ana Rose Ayeras ng Milan, Italy. Hindi po ko kasama sa original dub ng Meteor Garden. Pero niredub po namin kailan lang to at ako po ang nagdub sa karakter ni Vixu na si Wasilei. Shoutout kina Miriam N7J, Mestisang Bangus ng Japan, I'm Black, Luis Mangako, Mary Joy Hadjesa, Gay Sumojo, Babaeng Bicolana, Mercy Grace Shooting, Cute Survivor ng Japan, Bella Abellano, Norvia Cabanyero, Assorted Love Hurts, Evelyn Malalay, Alberto Olarte, Mary Ann Porlahe, Janice Gasmin, Beth Mercado, Karen's Channel ng Malaysia, Kyle Corbo, Lisa Takada ng Japan, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong, Aline Flores ng Canada, Janine Bandojo ng Makati, Christy Abad, Ryzen Ryle, Jennifer Lopez, Carla Labares, Shane Lorilla at Regina Arsiaga. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po ulit sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa?
Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!